DC-15 muna buksan nyo ha, sasalain natin lahat. Unti lang to. Ang taga-4 na page lang yata lahat to. Madali masterin yung 112. Kung tutusin, hindi man ganun kahirap yun. Last time, we were talking about the Rule 112 once we have filed this criminal action. Pag nag-file tayo ng complaint, alam nyo naman yung dating rule. Ano yung lumang cheat code na muna natin? Everyone? Ano muna na tinatanong? Place where the crime is committed. Depende kung sa city or nasa NCR tayo, automatically lahat ng kaso ipafile natin saan? Sa office ng prosecutor. Then, second question natin, pag yung place you have answered province, ang tatanungin natin sa province is the penalty. Naalala pa ba? Pag nakita yung penalty na threshold natin na section 1, yung luma, yung 4 years, 2 months, and 1 day, saan nyo ipafile? Prosecutor's office. Pag nag-less 4 years, 2 months, saan nyo ipafile? Okay, sa municipal trial court. Ito yung old rules natin na pinapollow nun. Pag mag-file tayo ng complaint. So I told you, tinatanggal na ng ano nyo ngayon, yung konsepto ng lugar. They're removing it kasi lahat na ng kaso ko supposedly, dapat dito na talaga mag-commence. Introduce ko muna para maintindihan yung DC-20 nyo. Yung system na ginagamit ng inyong mga prosecutor is tinatawag na ganito. Inquisitorial in nature. Ayun yung tawag natin dyan. Inquisitorial. Pag sinabi nyo inquisitorial, pag nagbasa kayo ng mga books, itong inquisitorial nyo, from the root word itself, puro inquisit. Ibig sabihin, inquiry. Puro tanungan lang ginagawa. Ibig sabihin, this is purely talaga na word na ganito. Puro investigation. Noong nag-aral tayo, kung naalala nyo, yung history ng Leia nyo, we have studied there that yung mga judges, like yung mga royal judge, naalala nyo ba? Royal judge, together with yung traveling judge nyo, tsaka yung justice of the peace nyo, they are actively involved dito sa word na to. Parang yung buong CJS kinukuha nila. Ngayon, yung inquisitorial in nature nyo, barbaric yung way niyan dati, syempre ngayon iba naman. Sa investigation na inquisitorial in nature, dito bawal yung no evidence na right na mag-produce yung kabila, yung inimbestigan. Ano pa? Allowed yung torture. Ano pa ginagawa nila? Wala ring dito mga rights. Kung dati pa lang, tutuusin pa lang, kung Rule 112 yung usapan, everyone, talagang purely inquisitorial in nature to. Kung mapapansin niyo yung procedure na inaral natin doon sa may Section 3. Tingin mo na everyone ng Section 3, Ren? Rule 112, Section 3. Yung procedure na diniscuss natin dyan, kung papansinin nyo, walang right dyan yung tao na mag-controvert ng mga evidence. Walang rights na mag-lawyer, wala siyang right na mag-cross-examine ng mga witnesses. Tingnan niyo yung pang-apat na 10 days nyo, doon yung makikita. James, makibanggit niya yung ika-4 na 10 days. The hearing shall be held within 10 days. The hearing shall be held within 10 days from submission of the other affidavits and other documents or from the expiration of the period of the submission shall be terminated within 5 days. Ay, angat kaunti. Sorry. Angat ka kaunti doon sa pang-apat na 10 days. Sige. The respondents cannot be subpoenaed. Or subpoenaed, but I does not submit other affidavits within 10 days, period. The investigating officer shall resolve the complaint. Tingnan nyo, parang ganyan pa lang. Walang karapatan dito yung tao kasi yung ebidensya sinabit lang ng complainant, yung pagbabasihan ng prosecutor nyo. Doon pa lang kitang-kita nyo na inquisitorial in nature kagad. Ito yung pinaka-importante mo nang kunin yung word. Inquisitorial.
Yung system na pinapollow natin ngayon dito sa Pilipinas is of course ganito. We do not follow any more inquisitorial Kaso nga lang, makikita nyo pa rin doon talaga sa sa prosecutor's office. Kaso binago na nila ngayon yung DC-20 nyo. Now, kalkalin natin everyone ay DC-20, DC-15 everyone. Ito yung nag-trend noong nakaraan at nag-debate sila nung last convention lang. Ngayon everyone, yung Supreme Court natin nagpa-humble na. They keep telling now that Rule 112 or etong tinatawag nating preliminary investigation is purely now executive function. Everyone, it is now purely executive. Hindi na gustong pakialamanan ngayon ng inyong judiciary. O papansinin niyo yung binabasa niyong caudal, tinatawag niyong rules of court. Tingnan niyo muna yung caudal niyo. Diba, nakalagay naman dyan, rules of court yan. Nakita nyo ba? Tingnan nyo muna. Ngayon, iniwan na, ni-left behind na ng Supreme Court nyo. At sinabi na nila na talagang trabaho na ng DOJ itong preliminary investigation. It will be purely executive function na tinatawag. Aside from that, they also tell on that case na ang preliminary investigation is inquisitorial in nature. This is purely, ibig sabihin, investigation. Ayan yung sinasabi ng ng Supreme Court. Dread, yan mo lang yun. Sasabi mga bata pa yan eh. Again, ulitin ko everyone. Ano sabi na ng Supreme Court nyo? Hindi na namin papakilamanan yung Rule 112 nyo. DOJ, bahala ka na dyan. That is purely executive in function, inquisitorial at investigation lang yan. Ililipat na namin sa inyo yung paggagawa ng rules. Kayo na bahala gumawa ng bago nyong Rule 112. In result to that one, etong DOJ nyo, they make their own DC-15. Now, wala ng Rule 112. But for the sake lang ng board exam nyo, kaya inaral natin yan kasi may old data bank pa. Alam niyo naman si Atty. Gabao 2015 na point eh. Ngayon, nag-announce siya noong nakaraan. Sabi niya, maybe I will make a new law. Sabi niya, make a new question regarding to the new law. Ay, sinabi niya, kaya kailangan nyo aralin to. Now, ayun, inunahan ko lang, sorry. So, yan. Trabaho lang ng inyong DOJ. Under your DOJ, alam nyo na yung inyong rules. Again, under your DOJ na talaga yung trabaho. Nakmang kagaw. Now, tawagin nyo na to bagong rules ngayon. Hindi na to 112. We will call it now the 2024 DOJ. Let's take a look with this word. Naalala pa to? The main head office ng inyong prosecution service. Ano tawag sa NPS? National Prosecution Service. So, sa kanila na bahala yung PI nyo talaga tsaka yung inyong IP. Now, everyone, nung kinreate tong batas na to, itong RA 171 nyo, it also created the power whereby your conduct of PI talaga should be purely under your National Prosecution Service. So ito yung sinasabi everyone. Punta muna tayo section 1 ng Rule 112. I-repeal natin. Punta muna 112. May i-repeal muna tayo una. Punta tayo section 1. Ito yung i-repeal nyo sa section 1, everyone. Pakibasa mo na yung section 1, James. Preliminary investigation is fine. Preliminary investigation is an inquiry or proceeding to determine whether an institution... Ups, dali lang, dandanin mo. Everyone, bubunggo natin ha. Rule 112, tapos dito na tayo sa DC 15. Compare natin kung ano yung inamend doon sa inyong section 1. Sabi ni James ulit, PI is what?
An investigation is an inquiry or proceeding to determine whether there is sufficient ground Sandali lang. Inquiry or? Ngayon, iba na yung definition niya kung titignan nyo. This is a summary inquiry or proceeding before. But now, pinipilit na ngayon na ganito na yung word. It is now executive function plus inquisitorial in nature. Nakuha ba mo na? Executive function now and purely inquisitorial. Dati naman talaga inquisitorial lang yung nakalagay. Pero ngayon, isinama na talaga na purely executive in function. James, sige ba? to determine whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof. Ayan. Yung phrase na yon tinatawag niyong probable cause. Dito sa bago ngayon, tinatawag na natin na prima facie with reasonable certainty. Certainty of what? Conviction now. Now, kung papansinin niyo muna, parehas ang objective nila, yung sa dulo. Held for trial. Pero ngayon, kung papansinin natin, ito yung nagbago sa kanilang mga words. Tingin tayo everyone ng DC-15. Dali lang. Tingin mo na rito everyone. Ito. So ito yung unang word natin. Sa kanila na talaga to. To prosecute offenders now. Ayun yung bago na kinuha natin definition ng ng PI nyo. Ngayon everyone, kung titingnan nyo rito ngayon, punta tayo ng section 3 ng DC-15, tas we need to compare it with Rule 112, section 1. Okay? Now, you will see now the threshold is now 6 years, 1 day without regard to fine. Ano pa yung nakasulat dyan, James? This notwithstanding, a investigating prosecutor may motu proprio at any stage of the proceeding dismiss the complaint if there is no prima facie evidence. Hoy, hindi yan, punta na sa 112 ka. Rule 112 ka lang, section 1. Ay, tuloy mo lang. Except as provided in section 6 of this rule, a preliminary investigation is required to be conducted before the filing of a complaint or information for an offense where the penalty prescribed by law is at least 4 years. Ayan, wala na. Papalitan na natin. We are now 6 years, 1 day without regard to fine. Okay? Okay, mga kaparison? Nakamani kaparison? Balik tayo DC-15. Tingin pa rito now. Now, tingnan nyo sinabi na rito. The word they use is now motu proprio. On its own initiative na ng prosecutor nyo. They may now investigate cases now. So, dati, mag-initiate lang talaga sila ng kaso pag mayroong complaint. Ngayon, dito yung word yung motu proprio, involved na yung word na ganito. Proactively involved na ngayon. Hindi na lang mismo yung katulad nung ginagawa natin at charting na ganito. Yung nagko-question mark pa tayo ng ganito. Pag alam na nila may krimen, they should now proactively involve themselves on the investigation of crimes. Parang ano na sila. Yung parang may katulong na yung mga pulis nyo na detective ngayon. Parang mas mataas pa sila. Ngayon, papalitan nyo na yung word na ginagawa natin na ganito. Kasi we have learned from section 3 ng Rule 112. Tingin mo na kayo. Upon learning. Yun yung word na inamin dyan. Dahil section 3. Yung mauna yung mga words, yung within 10 days. Yung unang within 10 days. James? Within 10 days after
filing of the complaint. Ayan, diba? Ayan pa yung word. Within 10 days after filing of the complaint, anong gagawin ng prosecutor? If it finds no ground to continue with the investigation or issue as a subpoena, respondent attaching to it a copy of the complaint, its supporting affidavits and document. Wala nang ganito ngayon. Nasa kanila na, hindi na sila bibigyan pa ng 10 days limitation. Hindi na uso yung ano natin, yung memorize yung 10-10-10-10. Moto proprio na ngayon lahat. On the own initiative now of the prosecutor. Then aside from that, tingnan nyo hindi sila sabi. Pwede nila ipa-dismiss kagad yung kaso. Kaso nga lang, hindi ganun kagad-agad. Ito yung bagong rule ngayon. Kasi sinabi doon sa binasa ni James, sa section 3, James, pakiulit-ulit, within 10 days, diba, pwede siya magpa-dismiss kagad. Yung investigating prosecutor nyo, now, hindi na pwede. Nalagay natin ngayon everyone yung comparison. Kung dati rito, pwedeng kagad magpa-dismiss. Dito ngayon, ang dismissal, is with prior. Pwede rito agad magpa-dismissal. Dati, yung investigating prosecutor nyo, pwede agad magpa-dismiss ng kaso under the old rules. Ngayon, ang dismissal na with prior approval na ngayon. Nino ngayon? Ng head office nila. Okay? Kung dati ang dismissal, si investigating prosecutor lang. Ngayon, kasama na ngayon yung pinaka head office nila. Wala na yung 10 days nyo na yan. Bahala na yung prosecutor ngayon kung gusto nyo i-file yung kaso. Hindi na siya lilipitan ng korte ngayon. Wala na yung 10, tapos 5 days mag-terminate. Moto proprio na. On its own initiative na lang ng prosecutor. Nakuha? So, bali, repeal na yung section 3 nyo. Wala nang hearing yan. Bahala na siya mag-imbestiga. Kung gusto niya isumpi na lahat, sumpi na ng prosecutor. Bahala na sila sa diskarte. Totoo naman kasi everyone mahirap yung yung section 3 kasi yung korte yan Sila yung gumawa ng rules, kailangan sundin lang ng prosecutor. Ngayon, sabi ng mga investigador nyo, mas maganda ngayon, mas mabilis. Kasi yung prosecutor ngayon, wala na silang limit, bahala na sila on their own initiative kung mag-iimbestiga sila ng kaso. Lakas o kapangyarihan yung binigay sa mga prosecutor nyo ngayon, hindi na sila lilimitahan ng korte. Nakita pa mo na? So, ayan muna pag-usapan natin. Then, ito yung pinakamabigat na word dito ngayon. The prima facie evidence with reasonable certainty. In fact, it was been defined here on Rule 2 ng inyong quantum of evidence. Everyone, medyo mabigat to I need to discuss it para maintindihan nyo. Ngayon, yung pinakamabigat dito, nakita kong pwedeng itanong, itong dalawa na to. Madali lang yung iba kung titingnan nyo Hindi naman hindi naman hectic yung amendment, nagpapataranta lang yung mga tao. Tapos yung alam lang naman nila, 6 years, 1 day, puta piling matalino na. Hindi na mo binabasa yung budi. Ako tigil-tigilan nyo, alam ko yan. Tagal ko na binabasa to last month pa. Titignan ko ano ba pwedeng bunggo-bunggo rito. Kita ko itong word na to, yung medyo delikado nyo. Ngayon, discuss muna natin itong luma para magkaintindihan tayo maigi muna. Yung word niyong probable cause, the nearest word is this word, probability. This is purely, another word is opinionated. Kaninong opinion lang? Kay prosecutor. Ngayon, nagiging hasty yung mga kaso natin. Kung may probability, may sampa kaagad. Ngayon, medyo binibigatan nila. Pero i-discuss muna natin itong word na probable cause. Ito, probability na to, na word na to. Yung evidence na nire-record niya, ganito lang. Kahit wala masyadong ebidensya, it was only based on the facts and circumstances. These are facts and circumstances that will lead
a discreet and prudent man to believe that a crime was committed. And the person is probably guilty thereof. Is probably guilty. Ito yung pinaka-meaning niya kung titingnan nyo. Marami kasi gumagamit ng probable cause later on. Pag nag-aaral pa tayo ng arrest, makikita nyo. Kahit yung mga kapulisan gumagamit ng probable cause. Para mapakita ko sa inyo, everyone. Tingin muna kayo sa Rule 113, Section 5 nyo. Paragraph B, makikita nyo rin yung word na probable cause. Iba yung meaning yan dyan. Ipakita ko na sa inyo. Tingin mo na doon. Rule 113, Section 5, Paragraph B. May makikita kayo word na probable cause, right? That a crime has just been committed. And? And? Oh, see? And he has probable cause to believe. That's only probability to believe that a crime has been committed. Nag-iba yung word yan, and the person is to be arrested now. Tatlo yung gumagamit ng probable cause nyo. Police, prosecutor, tsaka yung isa pa. Yung pinag-usapan natin doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Yung mga judges nyo, tsaka pag nag-issue ng search warrant. Bali, tatlo yung pwedeng gumamit nito. Una muna natin, si police. Pangalawa, ito dating si prosecutor. Then pangatlo nyo, si judge nyo. Saan ginagamit ni police? Dito sa pag-aresto ng warrantless arrest. Sa prosecutor nyo naman sa pag-conduct ng PI and inquest proceedings. Si judge nyo naman for issuance of warrants. Again, tatlo yung gumagamit ng probable cause pag nag-usap tayo ng CrimPro. Yung isa, ginagamit niya sa pang-aresto niya kasi wala siyang personal knowledge. It was only based on the other person. Probably, may nagsumbong tao, may kinumitan siya ng crime, maniwala ka talaga based on the opinion. Arestuin talaga ng polis yan. Yung isa naman, yung prosecutor nyo, kaya nagkakandak ng PI tsaka ng inquest proceeding nyo para yung tao mapanghawakan niya sa trial. Ito, para magpursige. Ito yung purpose ng inyong PI dyan. Si judge nyo naman para mag-issue ng warrant of arrest na binase doon sa probable cause ng information or resolution na pinasa ng piskal para lumabas yung warrant of arrest at yung SW naman doon sa kanyang preliminary examination. Ngayon, makikita nyo, may tinatanong pa si Atty. Gabaw rito, huwag nyo kakalimutan itong word na to. Kasi baka pag nakita nyo yung trial na naman, isipin nyo, judge ka agad. Baka sabihin nyo, judicial determination of probable cause. Now, talking about your DOJ prosecution now, yung searching for their probable cause now is purely, again, executive function. This is purely investigation that a person should be held for trial. Alam nyo naman anong trabaho ng prosecutor nyo? Diba nasa kanila yung burden of proof. They need to prove it beyond reasonable doubt. Ito yung issue nila noong nakaraan. Kasi bakit probable cause lang? Nagsasapa ka ng kaso. Kailangan at least man lang kamukha ng proof beyond reasonable doubt mo. Kaya sinabi na ngayon, dapat sure ball pag nagkakaso na, reasonable certainty na. Certainty. Ngayon, may tatlo kayong makikitang word na certainty dyan. Pag nag-aaral kayo ng inyong evidence naman, punta kayo ulit ng Rule 133 pala, sorry. 133 Section 3, Section 2. Punta kayo dyan, may makikita kayong dalawang word na may certainty dyan. In criminal case, we do not require the first certainty that you will read there as absolute certainty. Walang ganyan. 133.
Voluntad, pakibasa nga. Puta, kinukulit mo ko eh. Basahin mo. Rule 133, Section 2, proof beyond reasonable doubt. Hmm. In a criminal case, the accused is entitled to an acquittal unless his or her guilt is shown beyond reasonable doubt. Yan yung required natin sa criminal case. Sige lang. Proof beyond reasonable doubt does not mean such a degree of proof, excluding possibility of error, produces absolute certainty. Hindi naman talaga, walang absolute certainty na bagay. Kasi alam niyo naman, madalas sa mga krimen nga, nakukumit in solemn place. Madalas nga, wala pang witness eh. Talagang puro circumstantial nga tayo, kaya nga inalaw natin circumstantial din dyan eh. We only allow what kind of certainty? Tignan nyo yun dyan. Moral certainty only. That produces conviction in an unprejudiced mind. Kaso nga lang, kay judge na yun eh. Kaya dito do not know, papansin lang itong mga titigay, binago lang nila. Pag prosecutor, reasonable certainty naman. Parang reasonable lang ba? Paano ka magkakaroon ng reason ngayon? Pag sinabi mo reasonable certainty, maglabas ka na rin ng mga ebidensya. Yun na yung ginagamit ngayon nila. Relax na kayo, papakita ko mamaya. Balik muna tayo dito. Ngayon yung word yung probable cause, probability lang to. Hindi pa talaga totaling kompleto ng prosecutor nyo yung ebidensya. Magkokolek pa na magkokolek yan eh. Kaya nga nagkakandak siya nung tinatawag nyong ganito. Yung PI. Everyone, tingin ulit sa section 1. Tingnan nyo muna yung lumang meaning ng PI nyo. It is again an inquiry or proceeding. Everyone, tingin mo ng 112 ulit. James? Inquiry or? Inquiry or proceeding to determine whether there is sufficient ground. Tingnan nyo, yun lang yung sinasabi. A sufficient ground to engender a well-founded belief. Tingnan nyo itong word na to. Ano lang? Sufficient to engender a well-founded belief. Tingnan itong word na to, ang pangit to. Ano lang talaga? Opinionated. Ito yung meaning ng probable cause pag nasa PI nyo. Kasi binigay ko kanina, this is only a general term ng probable cause nyo. Ngayon, kung PI ang usapan, it is sufficient to engender a well-founded belief that a crime has been committed and a person should be held for trial. Nakuha nyo ba yung meaning? Ngayon, pinalitan na. By DC 50 natin, we call it now the word this one. Reasonable certainty, hindi moral. Now, a reasonable certainty. Yun na yung pinakailangan natin, hindi na lang probability ngayon. Medyo hinahawig siya doon sa proof beyond reasonable doubt nyo. Kasi sa criminal case, para makapag-convict tayo, ang requirement natin, diba medyo magkamukha lang naman. Now, yung moral certainty nyo, ano to eh? Si judge ang gumagamit nito. Everyone, ha? Tingnan nyo, punta kayo ulit doon ng Rule 133 nyo, Section 3 nyo. May papakita ko sa inyong word. A moral certainty is the one that produces conviction. Tingin ko yung dalawang word. May makikita kayo dyan. Everyone, tingin mo na sa kudal para guided lagi. James, produces conviction in 133. Section 2. Proof beyond reasonable doubt. No. Diretso ka na doon. Produces conviction. Moral certainty is only required. Moral certainty is only required for that the law produces conviction and prejudice mind. Tingnan nyo to. In an unprejudiced mind. Sino ba yung unprejudiced mind nyo? Ibig sabihin, sino yung hindi bias? Yan. Kaya that's the word moral. Wala akong pakialam sa mga nagtatalo like the prosecutor in defense. Ang gusto lang ni judge nyo, morality ko lang. I will just take a look with your evidence presented and when there is doubt, I will immediately dismiss the case. But if the prosecutor now has the burden of proof na mapatunayan niya, na malakas yung ebidensya niya, kaya niyang i-overthrow
yung presumption of innocence, doon ko lang siya papakinggan. Kaya tinawag to na moral. Ibig sabihin, both of them, itong moral nyo, nagre-required kasi dito kay unprejudiced mind na judge. Siya yung merong unprejudiced na mind, si judge nyo is unbiased. Ano pa? Unprejudicial. Ano pa siya? Impartial. Ayan yung mga word na ginagamit natin. Para mas maintindihan nyo, it symbolizes the Lady Justice natin about the judge. Nakita na ba kayo Lady Justice? Okay, may hawak na timbangan. Ba't ganon? Ayan, si Lady Justice nyo. Ayan, si judge nyo, that represents the unbiased mind, unprejudicial. That's the reason why nakapiring, ito yung word na yon. Ayan natin dito siya. Ayan everyone. Kaya it symbolizes yung impartiality niya or unbiased and unprejudicial niya for the reason that etong blindfold na to. Yan. Etong suot niyang blindfold, that's the reason why. Ngayon, yung mga ebidensya, mas mabigat talaga yung ebidensya rito sa innocence ng akusado. Yan yung makikita yung pinamatas na rate eh. Tingin kayo doon sa ano, tingnan nyo, magkakadugtong yung word. Tingin kayo sa Rule 115 nyo, yung paragraph A. Oh, letter A. Ano section A? Letter A, section 1. Isang section lang talaga yan, huwag na kayong magtalo. Section 1 lang meron yan. Okay, basa nga, Rieta. Kasi Rieta. Oh, sino yung nagpo-prove yan reasonable doubt? Sino? Ito yung gumagamit nito, si prosecutor nyo. Kailangan ma-produce yung conviction niya, ma-overthrow niya yung proof beyond reasonable doubt. Yan yung kwento niya para maintindihan nyo. Ngayon, ito si judge nyo, unprejudicial to. Walang pakialam yan. Kaya yung timbangan, mas mabigat pa rin doon sa innocence. Yung other na timbangan na to, papatungan ni prosecutor ng kanyang ebidensya hanggang bumigat ng bumigat. Oh, there is no such thing as yung mga logo nyo na pantay na logo ng justice system. Hindi pwede yun. Kasi we call it equipoise doctrine. Kung magpantay man yan, magtitilt ulit yan, pabalik doon sa innocence. Oh, mali yung mga school uniform yun na I've seen it. Yung logo pantay. Oh, kasi if we really know what really justice is, it is always in favor of the accused. Nakatilt lagi yan. That's the word. Nakatilt. Tilt. Pag nakipaglaplapan kayo, ganun ginagawa nyo yung ulo nyo. Ayan, yung ginagawa mo sa akin, voluntad. Tilting. Ayan, para malala mo, ganun pala yun. Nagtitilt ka, di ba, pag umali. Ayun yun, tilting tawag doon. Ayan, at least maalala mo yun. Nagigets nyo ba muna? Ngayon, para makapag-produce talaga tayo ng conviction, ito yung ni-required na certainty. Kailangan maglabas tayo ng maraming evidence natin. Para bumigat na bumigat tong timbangan na to at ma-overcome natin yung presumption of innocence. Hindi na lang probability. Kasi yung probability, napakagaan nun. Punta paniniwala na ng opinion lang yun ni prosecutor eh. Ang pangit. Sisipin nyo, magkakaso sila dahil sa kanyang opinion, paniniwala. Ngayon, bago magsampa ng kaso, kailangan talaga may reasonable certainty na.
Talaga bang meron kayong ebidensya? Pakita nyo muna. Tangin ako sasapari sa korte, di wala rin biring. Nagsasayang na resources yung korte. Kaya dito pa lang, kaya nga maganda daw, yung mga kaso na ano lang, mga frivolous lang, mga walang biring, madismiss na kagad ng prosecutor. Hindi rin naman magpo-prosper eh. Kailangan nila ma-produce yung conviction beyond reasonable doubt eh. Napakabigat ng ebidensya nire-required. Kaya dito maganda, palitan na natin. Yun yung sinasabi nila. Ang hirap lang intindihin pag di nyo nabasa talaga yung buong rules of court din, hindi nyo alam kung saan nyo hugutin yung mga katulad nilang word. O, kaya ito na yung word natin, may reasonable certainty. At dapat mapakita sa pagmumukha nitong prosecutor, kaya tinawag yung word na ganyan. O, lagi ba yung term? Huwag nyo i-compare ito sa probable ko, sabi ko, malayo. Ibang probability, ibang prima facie. Because prima facie is an evidence on its own face, literally. Facie is face. Prima, on its own face. From the first look mo pa lang, kompleto na ebidensya, ay pwede nating ituloy itong kaso. Hindi na lang probability. May mukha na ngayon yung mga ebidensya. O, tinatawag yun on its own face. Sabi nila pronunciation daw prima facie. Para maging social naman kay paano. Prima facie. Pag si Miriam na-pronounce, iba rin eh. Ano sa akin? Ganun din pronunciation niya. Prima facie. Gayahin natin. Wala tayong magagawa. Prima facie. Ngayon, ito na requirement sa kanila, medyo bumigat. May quantum na. May bigat na nire-required. Yun yung kinukwento kong bigat para kung sa simula pa lang, ma-overthrow na natin tong innocence na to. Pag sinabi nyo quantum, ay yung gamit niyan, weighing na. Pag quantum, ibig sabihin, sufficient ba yung weight niyan? Yan yung word na quantum. Tingin kayo sa dictionary na. May quantum na binibigay sa prosecutor ngayon, hindi na lang opinion. Kailangan na yung ganitong word. Ano yung bigat ng ebidensya nire-required? Everyone, tingin mo sa dictionary, what's quantum? Nakita mo na? Ay, ano nakalagay, everyone? Sige pa. Sige pa. Nakita nyo? Bigat nga lang tayo rito. We are requiring this word, the weight. Kailangan natin ito, mas mapabigatan natin tong isang timbangan na to. Dapat mag-tilt yan. Hindi na tayo ngayon pwede magkaso-kaso lang ng cheap shot lang. Yun yung nire-required na weight natin ngayon. The weight now is prima facie with reasonable certainty now of conviction. Yun yung buong word na kukunin natin ngayon. Yan. See? It is requiring now ample amount of evidence at hand. It is not only by speculation now, not only by probability, not only by opinion, not only on the well and gender-founded belief. Everything now should be based on the quantum. May required na ebidensya na ngayon which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Ano yung mga bigat na yon? Tingnan nyo. Lahat na nung rules on evidence isinasama na natin. Dapat magkakaso pa lang, kompleto na yung mga evidence. Kasi kung di natin makukompleto yan, hindi tayo bibigat dito. So ngayon, the quantum or weight requiring, lahat na ng evidence na pwede natin i-present, whether it will be object, pinalitan lang yung term dyan eh. Ang ginamit, real eh. Kailangan papansin lang yung mga yan. Autoptic, ganun din yan, pare-pares lang yan. Object, documentary, tsaka testimonial. Lahat na ng klase na ebidensya ngayon, ipaparecord na rin ng prosecutor niyo. Ayan. So ngayon, mapakita lang natin, ayan. Mas maganda kasi sa word na to eh. You will see now the word uncontroverted. What's the reason, everyone? Ito prima facie nyo kanina. These are evidence that could stand alone.
unless contradicted or rebutted, cannot maintain its proposition. Tinatawag din to sa other term, pag sinerch nyo, tinatawag din niya na controvertible evidence, contradictable evidence, or disputable evidence. Controvertible, disputable, or contradictable. Iba kasi yung tinatawag yung may tinatawag kasi tayong mga presumption. Pag pumunta kayo ng Rule 131 nyo, yes, punta kayo 131 evidence yan, may makikita kayo dyan mga presumptions eh. At dito nyo rin siya makikita. Basta usapang ebidensya. Proof and presumptions. Nakita nyo? Iba kasi yung presumptions, iba yung proof. Siyempre, ang kailangan natin sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Yan presumptions na tinatawag nyo, yan yung word na prima facie rin dyan. May mga kinds tayo na presumption na contradictable, rebuttable, or pwede nating i-controvert, mabaliktad. Kaso nga lang, iba yung word dito na ginamit. Balik tayo everyone ng DC 15. On its own and if left uncontroverted. Mananatili siya nakatayo kung hindi siya i-rebat. Yun yung prima facie nyo na tinatawag. Now everyone, may makita kayo, I think section 2 dyan. Makikita yung disputable, right? Diba? Nandiyan ba? Asa ang Section? Section 3. Tingin kayo section 3. Gumalaw nga pala to, sorry. Punta kayo section 3. Parang James, pakibasa nga indisputable. All presumptions are satisfactory and contradicted, but may be contradicted and focused down by other evidence. Tingnan nyo, magkamukha ng sinasabi. Tingnan nyo yung DC-15 nyo. Sufficient to establish. There are evidence on its own. And if left uncontroverted, they have the same meaning. Sisimplihan ko muna para maintindihan nyo. Di ba nag-aral kayo ng arson nyo? Di ba? Example natin. Alam natin na pag yung sa arson nyo, yung bahay, example natin, matawag nyo rito? Naka-insured more than on its amount, tapos nasunog. Ano tawag nyo doon? Prima facie evidence ng arson. Ba yan? Diyos ko naman. Isa pa. Kunwari, another one, not kunwari. On arson nyo, sabihin natin that there is simultaneous burning. Ayan, pamilyar na kayo? Yung sabay-sabay na nasunog yung mga bahay. Halatang sinunog yun. Prima facie tawag nyo doon. Prima facie lang. We can presume na sinadya yung sunog. Kaso nga lang, pwede yan mag-contradict or ma-rebat. Pero kung walang magre-rebat, it could maintain its proposition. Mananatili ba siyang siya lang? Wala naman nagko-contradict pero sabihin natin, kinontradict ko. Sample natin, simultaneous burning, building to, 3 floor. Nasusunog dito, nasusunog din yung first floor. 3rd floor, first floor. Simultaneous burning yan. We can presume that the case was already arson. Ngayon, kung i-explain ko yan, sabihin ko rito, may direct heat transfer, bakal to. From here, nagsimula yung heat, nag-transfer papunta rito, at meron din nag-burn na fuel dito. I can now contradict yung prima facie nyo. Hindi na magiging arson yan. Nag-gets mo na? Next one. Possession of stolen property. Inaral na natin to. Prima facie siya na ng mga case. Theft, robbery, fencing. Lalo na, pati sa mga karnaping nyo rin, prima facie ang mga yan. Pero pwede natin i-contradict. Bakit? Ikaw lang ba may ganito sa sakyan? Nare-rebat. Kaso nga lang, mas maganda na itong ebidensya kung ito talaga gagamitin natin dito sa preliminary investigation. Kasi kita-kita na on its own piece Unless, ayan na, maganda, that during the trial, maglabas sila ng mga contradiction nila. Yun na.
Yun na. Hindi na nila mako-contradict. Kaya kailangan ngayon, mas mabigat talaga yung ebidensya ng prosecutor. Kaya ito yung pinapilit na pinapakita ko sa inyong image para maintindihan niyo yung scale of justice nyo. Clear mo na. Okay, nagkakaintindihan. Balik tayo rito. Ngayon, everyone, ayan, kasi ang kagustuhan natin, we will warrant conviction. Diba? Yun yung sinabi natin kanina. That yung proof beyond reasonable doubt na binasa nyo, hindi naman talaga totally trabaho ng judge yan. Itong proof beyond reasonable doubt, kaninong trabaho? Ayan, ito pala. Kay prosecutor nyo. Beyond reasonable doubt, kay prosecutor. So, anong gagawin dapat ni prosecutor? Mag-present ng ebidensya hanggang ma-overthrow or ma-overcome niya yung presumption of innocence. Kaya doon pala sa simula pa lang sa PI na, reasonable certainty na, ilabas na lahat ng ebidensya. Para kung i-contradict man yan, prima facie na. Ayun, at least maganda nga prima facie. Hindi na probability lang. O, hindi maglabas ng ebidensya yung kabilang party, doon tayo magtalo sa trial, mas maganda. O, doon pa lang kay prosecutor nyo, inayos na nila. Ang pinaka-purpose kasi niya para hindi na tayo magsayang ng resources ng korte. Clear mo na? Okay na? Ang hirap intindihin yan. Sabi ko nga sa inyo we are talking about that one. Sabi namin, ay may involved ng rules on evidence dito. Hindi na yan normal yung PI na dati proseso lang, mag-imbestiga lang yung prosecutor. Ganun lang, gawa lang ng information. Yung inaral nyo, yun lang, subpoena, ayan, tas complaint ng respondent. Ngayon, hindi na, prima facie na. Kailangan at least man lang on its own face, meron ng reasonable certainty para mag-convict ng tao. Oh, social naman. Punta tayo rito, everyone. Ngayon, everyone, iba na rin yung word. Kasi pag nasa korte tayo, we are talking about now the rules on evidence. Mas maintindihan nyo rito. Ano yung ibabalik ko ito pag nag-evidence na kayo? Tingnan nyo itong mga word na to. Kung tutusin, korte lang dapat ang gumagamit nito. At tayo, para makapagpa-convict tayo, tingin kayo ng Rule 128, Section 3. Nandiyan yung requirement natin sa mga ebidensya. Kung sa court, ang nire-required is, tingnan nyo dyan, everyone, it must be relevant. Makita? Yung rules on admissibility. Relevant and not excluded by the rules, or the term is competent dapat. Kaso nga lang dito, tingnan, dinagdagan pa. Credible. Dapat kapani-paniwala yung mga ebidensya. Tignan nyo pa to. Capable. Yung word yung capable is on the word prima facie. May capability lang na mag-produce talaga ng effect. Ayan. Anong effect lang ngayon? Na mapakita lang natin yung elements ng crime at yung responsibility ng mga tao. Okay? So now, ito kagandahan, everyone. May summary evaluation na tinatawag ngayon. Hindi na katulad nung una nyo doon sa Rule 112. Balik kayo sa 112. Section 3. Na yung tinatawag nating clarificatory hearing ngayon. Diyan sa 112 nyo. Wala na yung 5 days nyo na ganyan. Ngayon, they call it now summary evaluation. Pagbubungguin na lang lahat ni prosecutor yung mga ebidensya ang sinabit sa kanya ng mga complainant tsaka ng mga respondent. Mas maganda na ngayon kasi pwede na talagang i-hearing ni prosecutor nyo yung dalawang party. Mukha na tong quasi-judicial kasi they are using now the rules on evidence. Okay nyo muna? Yun yung amendment niya dyan. Clear muna tayo. To sum it up, ganito na lang yung gagawin nyo para hindi kayo malito. Ayan. Nakakuha mo na. Parang ayaw nyo intindihin. Mahirap talaga intindihin kasi wala pa kayong rules on evidence. Gradually lang. Pilitin nyo muna mag-sinkin. Wala tayong magagawa, may amendments eh. Tangina paano kung nagtanong na bago si Atty. Gabaw? O di tawa kayo, Rule 112 lang alam nyo. Tapos yung mga karir nyo ngayon. See? Ngayon, pag-usapan pa natin yung other amendments. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na in-introduce ko that executive and inquisitorial in nature talaga ang
PI natin tsaka inquest. Sinabi ko na rin sa inyo to everyone, na dapat ang mga prosecutor ngayon proactively involved on the investigation of cases. Ngayon, another thing as amended everyone, may ganito na. Kasi we need now to adapt with the changes occurring within our community. Alam naman natin may computer na tayo. Ngayon, ito mahirap dito. Hindi ko lang alam kung paano nila gagawin to. Kaya pwede na rin daw mag-virtual PI. Antayin natin yung ano. Wala pa ako nakitang rules, pero may nakikita na ako kung paano ngayon pinapractice pa eh. Kaso nga lang naka-adapt na kasi noong nakaraan, inuso na yung virtual hearing noon, nung pandemic. May virtual hearing noon, ang dami. Tingnan nyo, may e-inquest pa. Electronic filing of cases na ngayon lahat. Nakita ko rin. Naka-online ka rin doon, no? Nalala mo ba? Totoo, matagal na yon. Ano pa? Pinromulgate na yan ng Supreme Court nyo nung pandemic noong 2020. Lahat ng hearing noon, may guide na ng electronic hearing. Kaya wala naman, hindi naman maano yung mga prosecutor nyo, yung parang maninibago ba? Kasi ginagawa na nila ilang taon na eh. Naalala nyo pa yung lawyer na naging pusa, yung ginawa meme? Yung I'm not a cat, I'm a lawyer. Yung anak niya, pinakilaman na yung computer niya. Tapos nilagyan ng filter na cat siya. Ay, hindi nila naalala. May ganyan nangyari. Ayun yung problema natin dito, yung technicalities ng online filing. Tingin ko naman, hindi pa to ano yun. Pero tandaan nyo ito, dalawang word ha. Ngayon, nung sinabi na proactively involved na prosecutor, lumabas yung inyong DC-20. Andali lang, bago tayo mag-DC-20, punta muna natin to. Now, alam naman natin na may authorized na mag-conduct ng mga PI tsaka inquest nyo. In fact, ginawa ko na kayo kanina ng hierarchy. Kagabi yata. Kagabi. We talk about from the executive through the DOJ nyo, from the NPS. Nalala ba? Ito yung nag-mention dyan, nung kinrate yung mga opisina nila. And everyone, tingin, ito rin yung mga binabanggit. State prosecutors, under the office of the Secretary of Justice, sa DOJ natin, sila lang yung pwedeng mag-PI. Down to the line, hanggang city prosecutors nyo. Ngayon, eto ang problema nyo. Nangangailam na rin to mga to. In fact, everyone, tingin kayo muna ng inyong Rule 112. Dati pa nangangailam naman to. Everyone, tingin mo ng Rule 112. Doon sa Section 5 nyo. Makikita nyo si Secretary of Justice pa dyan. I think it's on the 3rd or 4th paragraph. Tayo Section 5. Nakita nyo? May binanggit Secretary of Justice. Right, James? Section 5, Rule 112. Nakita mo na? Ay, 4 pala, sorry. 4, paragraph 3. Nakita mo yung Secretary of Justice? Tingnan mo, 3rd or 4th. Asan, Sol? Last paragraph. Ilang paragraph pa yan? 5? 5th paragraph daw, everyone. Maring Sol, pag-guide niya kami. Last paragraph lang. Upon petition by a proper party under such rules as the Department of Justice may prescribe or proprio, the Secretary of Justice reverses or modifies the resolution of the provincial or city prosecutor or chief state prosecutor. Tingnan nyo. May may kapangyarihan yung Secretary of Justice natin mag-issue ng mga revision. Naalala nyo yung kaninang tanong natin doon sa may dulo? Yung kaninang Q&A nyo, na nag-issue yung court ng warrant of arrest, tapos ito Secretary of Justice, nag-issue rin ng kanyang resolution na dinidismiss na yung kaso. Kaso nga lang hindi sumunod yung korte. Naalala nyo ba? Luma kasi yung tanong na yon. Ngayon, nagsabi naman ng Supreme Court bahala na kayo sa PI nyo. Hindi na namin kayo gagalawin dyan. So possibly now, we should answer now that the Supreme Court now, the court now, must listen to the prosecutor now. Kasi pag sinabi na nilang dinismiss nila, dismiss na talaga yan.
Oh, dinicide din yan sa kaso ni Bong Navarro nyo. Nagkagulo nun eh. Pa-review ng pa-review yan yung kabilang party nila. Diba kinasuhan si Bong Navarro nyo? Dinismiss yung kaso niyan nung kay Denise Corneo nyo nung una pa lang, nung PI. Pina-review nila ng pina-review hanggang umakyat ng DOJ yan. Hanggang mga state prosecutor na yung nagre-review ng kaso. Ngayon, tumuloy yung kaso. Kasi nga, ano requirement lang? Probable cause lang. Tumuloy yung kaso. Ngayon, nag-decide yung Supreme Court din do kay Bong Navarro nyo na matagal nang dinismiss yan ng prosecutor. Dapat pinakinggan nyo na yung prosecutor. In the first place, sila yung nagpupursige ng kaso eh. Pag alam nila wala yung bigat, yung quantum, that will produce conviction in an unprejudiced mind, hindi rin mananalo yung kaso, wala rin bearing. O kaya dinismiss niyo kay Bong Navarro nyo bago pala mag-arraignment nun. O, nagkaroon ng issue, ang galing ng lawyer ni ano doon. Pinipilit talaga nila na ibig sabihin natin, yung trabaho talaga ng prosecutor, executive function lang talaga dapat. Hindi na pwede sakupin ng korte ngayon. Okay nyo ba muna? Ngayon, ayan, si SOJ nyo, or Secretary of Justice natin ngayon, hindi na lang yun din yung kapangyarihan niya, pwede niya nang atasan lahat ng mga prosecutor niya. Lahat ng offenses, iutos niya, sige, to avoid miscarriage of justice, I will direct you na mag-imbestiga ng mga kaso. O, hindi binigay sa kanila. Nag-create ngayon si ex-Secretary of Justice na, ito, DC-15. Sunod kayo lahat. Lahat ng klase ng prosecutor nyo ngayon, ayan, sila na mag-imbestiga ng mga kaso nila with their respective territorial jurisdictions. Pag-usapan natin ngayon to. Yung PI natin, wala na. Repealed na yung 1-1. Ito natin. Ngayon, kung papansinin nyo ulit, we need to compare it again, everyone. Tingnan nyo. Nandito pa rin yung word na summary proceedings. Okay, kaso nga lang, executive and inquisitorial in nature na. Binago nila yung word na to. Pero the same thing pa rin naman. Etong word na indicted nyo, this is also the word arraignment. Ay na, ganun din yung word held for trial. Shall be indicted. Alam niyo yung binagit ko kanina word? Same objective pa rin naman eh. Itong word na to. Ayan. Shall be indicted now on the new word niyan. Pag sinabi niyong indicted, indictment, binabasahan ng kaso. That is similar with the word arraignment. Ayan, to be held for trial. Parehas lang naman yun. The first segment of trial is arraignment naman talaga. Ngayon, kung papansinin nyo, tinanggal na nila yung of course, yung well-engendered founded belief that a person is probably guilty and should be held for trial. Ito na lang sinabi nila ngayon that a person should be indicted ngayon. Now, you take a look with this one. Nagpaparamdam siya ulit. Again, ayan, si DC-20 natin, yung case build-up. Mamaya papakita sa inyo, madali lang yan, para sa mga heinous crimes lang yan. Now, ito na yung meaning ng inyong, sinabi naman natin kanina, okay na ngayon yung e-filing. The word is only alternative means. Kung kaya naman face-to-face, bakit hindi? Pero kung hindi kaya, gawa tayo ng e-filing natin para mapabilis na yung mga kaso natin. Ngayon, wala pang ini-issue rito eh. I do not know kung paano rin mangyayari to. Kasi may department na tayo na ganito, yung DICT nyo. Bago lang to. It was created, hindi naman bago, 2014. Nung tagal ng mga IRR. Kaya nga lahat ng mga ahensya ng gobyerno nagtayo ng mga IT department lahat. Ewan kung maalala nyo. Way back 2015, 16, 17, 18, sa PNP, lahat ng IT may lateral entry noong nakaraan. Ewan ko, nabalitaan nyo yung ganun. Yung mga classmate ko kasabay nila na Napol Compasser, puta naging tijente lahat eh. Major na nga kayo eh. Sila mga sarhento pa rin. Kasi kailangan nun, naggawa yung departamento natin, hiniwalay kasi yan eh. May inaral kayo nung before, yung Department of Transportation and Communication. Wala ng DOTC, ha? Ano na nga yung tawag nyo? DOTR na lang, malit na yung R. Department of? Yung communication nyo, hinugot na rito. Ayan, DICT na yung tawag natin. Di ko alam kung paano pagagawa ng ganito, kasi sila na daw yung bahala. Nagkikreate na naman bago opisina to. Malamang itong mga prosecution natin, yung NPS, DOJ, NPS nyo,
Magre-recruit yan ng mga IT na naman. No, mano ngayon yung mga computer courses. Oh, wrong choice kayo eh. Hindi kasi kayo nag-IT. Now, ito kagandahan ngayon. Kung dati talaga, medyo barbaric yung pag tinawag nating inquisitorial in nature, ito kagandahan dito ngayon. Yung dalawang parties, tatawagin na talaga ni prosecutor niya. Okay? Alam niyo naman to, dinidiscuss na natin. It could be natural or juridical. Gagawa muna sila ng complainant natin, of course, na kanilang, inaral nyo na to, yung ating complaint affidavit. Yung nakalagay doon sa case folder ng police. Ayan, together with ng mga ganito. Tingnan nyo, nagbago na naman yung mga term. Tangina, wala na naman yung upawa nyo. Tingnan nyo yung term ngayon. OP-LE tayo. OP-LE Lea. OP-Lea na tayo ngayon plus other public entity. Lea, PE na ngayon. Ay, wala na yung opawa nyo. Punta opo na karating ngayon. O, ano na? OP-Lea, PE na kayo ngayon. Ay, binago na nila eh. Sa kanila na yan. Offended party, law enforcement agency. Kasi magulo eh. Okay naman yun dati. Peace officers are referring to lahat ng may mga ayan siyang may kapulisan. Kasi lahat naman, no, o totoo naman eh. Nagkaroon naman kay Lea nyo. Alam nyo namang interagency yung approach natin. Maraming law enforcement sectors na tayo ngayon. May ganyan na yung pattern nyo ngayon. O, sino yung respondent nyo ulit? O, yung kinakasuhan natin. Yung call it ano pa lang, yung being charged pa lang for the commission of the crime. Pwede na rin siya ngayon mag-file niya ng kanyang counter din. Ayan. Ngayon, everyone, tingnan nyo to. Ito na ipapasabit ngayon ng mga requirement. Kasi kanina nung binanggit natin, kailangan prima facie evidence na. Aside from that, kailangan meron ng reasonable certainty of conviction. So madalas kailangan natin testimonial evidence, documentary at yung mga object evidence. Katulad nitong affidavit, this is a testimonial evidence natin. Alam niyo na yung meaning yan. A sworn written statement charging a person of an offense. Hindi naman mawala yan. Palitan nyo lang yung ano nyo. OP, Lea, PE na kayo ngayon. Clear mo na? Ngayon, itong counter affidavit, sinong gagawa? Ayan, maganda na ngayon. Labanan na ng mga testimonial evidence nila. Pag gumawa siya ng counter affidavit niya, saan niya nga lang isusworn? Yung kanyang depensa, sworn niya before the prosecutor. Or pwede naman kahit saan, iba. Alam niyo naman pag affidavit, lagi dapat naka-oath or affirmation nyo. Tingnan nyo, parang nagtatalo na yung dalawa. Pagkatapos itong counter affidavit, magsasabit na naman ng panibago si complainant ulit, reply. Yung tawag natin. Dati tinatawag namin rejoinder to eh. Pero ngayon they call it now reply. Reply niya doon sa counter affidavit. Kasi gumawa na siya ng ano niya eh, complaint affidavit niya eh. Re-reply niya lang yung depensa ng kabilang party. Ayan. Ngayon, tinawag lang nila yung word na rejoinder para na lang doon sa respondent. Reply din to. Kasi dati pag nagre-reply kami, we are calling it all rejoinder. Ngayon, binago lang yung term, pero they are synonymous naman. O, kanino yung reply? Complainant. Rejoinder, respondent. Ayun yung pinakamaganda na ebidensya natin. Yung mga affidavit na yan kasi testimonial type of evidence lahat. Siyempre, hindi lang yung mga yan, pati yung mga documentary evidence na sinabit, kukunin din ng prosecutor nyo. Now, tingnan nyo to. Kung nakaraan, we have the term na termination. Tingnan nyo to. Ina-allowed na rin ngayon yung prosecutor nyo mag-suspension ng proceedings niya. Pag nakita niya nga lang na may ganito. Kanina medyo may binanggit na ako sa inyong ganito kung naalala nyo. Sasampulan ko muna kayo para maintindihan nyo. Everyone, balik tayo ng Rule 111. Naalala nyo may binanggit ako sa inyong condition precedent? Yung mga bagay na kailangan unahin at hindi tayo makapagsampa ng kaso kung hindi natin gagawin yung mga bagay na yon. Mga kondisyon na precedent na tinatawag natin. Naalala ba? Like PI. Diba? Ano pa? 4 yon. CTFA, sa lupon tagapamayapa. What else? Kailangan pag mga private crimes, yung mismong offended party. Ano pa? Eto, yung binanggit ko.
prejudicial question. Kailangan ko na-explain dito. Hindi naanan eh. The best case na meron tayo nito para sa crime na madalas ng mga ganito nyo. I think I already discussed it also to you sa book. Sa crime nyo ng bigamy. Ano requirement natin sa bigamy? Para magkaroon ng bigamy? First, valid marriage. Kasi doon natin, kahit naman ika-100 yan, diba, magiging bigamy pa rin. Kasi ang pinakabasihan lang natin, yung unang valid na kasal. Ngayon alam natin, may mga instances, kung naalala nyo, I've discussed it to you, may requirement yung mga marriage natin na mahirap yung kasal pag tinignan nyo. Like, kailangan may lisensya yung mga pare. Naalala nyo ba? Diba, i-give yung sample kung sino lang talaga yung mga legal. Mayor, judge, naalala pa? Governor, sino pa? Sundalong opisyal, pag may gera, piloto, pag babagsak yung aeroplano, saka yung captain, pag lulubog yung barko. Okay, parang maganyan mga requirements nyo. Pag nawala kasi requirements dito, ano magiging anong kasal? Null and void. So therefore, nawawala yung konsepto ng bigamy natin. Kailangan kasi, para magkaroon ng bigamy, may subsequent marriage at yung sinundan niya, kailangan valid yung marriage. Okay? Balik mo na natin sa senaryo. Kunwari, si Garings na lang, tsaka si ano ulit. Si Conde. Okay? Sabihin natin to. Unang kasal nila, si Conde, tsaka si Garings. Ngayon, sabihin natin to si Conde, pinikot lang pala si Garings. Pinikot. Tinakot. Ayan, para mawala yung yung pinakamatinding elemento ng marriage nyo kasi kontrata yun eh. Kailangan may consent ng parties. Ngayon, the marriage was declared null and void for the reason na merong, sabihin natin may force or intimidation. Ibig sabihin, the marriage was contracted without the consent ni Garings. Ngayon ito si Garings, nagpakasal ulit. Sabihin natin kay Andrea. Ayan. Ngayon, may mag-exist na bigamy, right? Hindi pa naman natin alam kung null and void or valid ba yung first marriage natin. Ngayon, mag-exist kung ito, tatanungin natin to first valid marriage, kung legal ba talaga. Yan. Pag tinanong nyo na yan, doon lalabas yung word nyo. Ayan, prejudicial question. It is now a suspension. May tanong eh. Prosecutor, tigil ka muna. Suspend mo muna yung kaso mo. Uunahin muna namin dinggin tong nire-raise ni Garings na yung unang kasal daw is null and void. May lalabas na kaso na una na ganito. Na civil case for declaration of nullity of marriage. Declaration of nullity of marriage. Ayan yung unang lalabas. Uunahin to everyone. Yung criminal case na bigamy, suspend mo na to. Suspended mo na to. Unahin mo na to. Yan yung pwede mangyari dyan. What's the reason, everyone? Kasi kung madedeclare na null and void yung unang kasal, wala nang first valid marriage. Therefore, the subsequent marriage now is valid now. Walang bigamy. Yun yung tinatawag nyo prejudicial nyo dyan. O, tingin tayo sa meaning para mas maintindihan nyo. Mag-caudal tayo. Section 6, Rule 111. Maring Sol, pag-guide kami. Based upon the tendency of a prejudicial question in civil action may be filed with the office of the prosecutor or the court conducting the preliminary investigation. O, yan. Tingnan nyo. Anong epekto na ngayon?
kahit hindi pa nagkakaso ngayon sa korte, yung PI pala ni prosecutor, pwede na i-suspend. Sinunod nila to Section 6, kinopya lang ng DC-15 nyo. Pati ngayon, hindi lang yung criminal case ang masususpend. Pati ngayon yung kinakandak na PI natin. Kasi there's an existing prejudicial question. Another one, example, hindi naman pa nagbabarangay conciliation, wala pang lupon na ginawa, sususpend mo na yun. Oy, prosecutor, tigil ka muna. Ano muna? May condition precedent pa eh. Ano muna? Ipalupon muna natin yan. Hindi pa naglulupon yung dalawa na yan. O, may mga ganyan pa sila niyan. O, lalo na sa inyo. Sa Islam, pinagkakasudo-sudo muna eh. Pero hindi nila tinatawag na lupon eh. Ano ba tawag sa inyo? Yung parang yung mga elders nyo. Yung muna pa, try mo ng ganyan eh. Mas maganda nga mediation nila eh. Kaysa doon sa atin eh. Mas nire-respeto ka sa kanila yung mga elders. May ganyan sa inyo eh. Pati nga rape, inaano doon eh. Minimediate nila eh. Hindi ba nagpapakasal eh. Naalog nila. Meron may gano'n sa inyo. Pag okay naman yung lalaki, nagkasundo sila ng babae, wala na yung kaso. Ay, may ganyan sa kanila condition precedent pa. Kailangan i-respect yun, may sharia law sila eh. Ganun yan, sinususpend mo na to, hindi tutuloy to. Hindi lang yung criminal case ngayon, sa bagong atin ngayon, pati yung PI. Diretso ba, Marisol? Criminal action at filed in court for trial. Application to suspend shall be filed in the same criminal action at any time before the prosecution. Ayan na. So ngayon, si DC 15 nyo, inano nyo lang naman. O sige, i-adapt namin yung sinasabi doon sa may section 6. Baka may existing naman talagang prejudicial question. Intindihan nyo muna. Ayun, ulitin-ulit yan. Ano lang eh, kailangan nyo maintindihan muna. Ang best case kasi sa inyo sa bigamy talaga. Pag mga criminal case natin. Naku, tingnan nyo to. Kilala nyo na to. Ano ba yung bill of particulars nyo? Saan ba natin binibira yan? Yung information na ginagawa ni prosecutor. Saan? Saan part ng indanap? Designation. Huwag nating pakialamanan yung prosecutor. Kung ano yung gusto nila ikaso sa batas, yun muna. Ngayon, kung gusto mo bill of particulars, doon ka na lang before arraignment. Kaya bawal ngayon. Ito yung kagandahan. Tignan nyo pa. No motion or request for extension of time. Ngayon, kung dati minamandig sila 10 days, 10 days, however, dapat yung prosecutor ngayon matapos na yung kaso na mabilisan, kaso nga lang, depende. Kung summary, expedited, or PI. Ngayon, tignan nyo, ito lang binigay kay prosecutor nyo. Reasonable time na lang. Wala na, yung 5 days nyo, tsaka yung mga 10 days nyo. We call it now, reasonable time. Yan. Ngayon, kung yung mga party gusto pa nila magpa other things, like ito. Ito, kasi mga pwede ito eh. Ayan, gusto nila mag-engage ng service ng counsel. Ito na yung kagandahan. Dati po kasi, ang PI na kinakandak ng prosecutor, hindi ka pwede mag-lawyer doon. Bawal mag-lawyer. Ngayon, pwede ka na magsama ng lawyer mo during PI pa lang. Another one, tignan nyo to. Lahat ng mga ebidensya, pwede na ngayon, kasi prima facie, pwede na i-contradict ka agad ng kinakasuhan, yung respondent nyo. Another one, tignan nyo to. Ayan. Ito, maganda na sa kanila. Talagang ano na ngayon, full-blown na yung research. Maghanap tayo ng mga kaso na kamukha sa mga ibang bansa na pwede nating gamitin ngayon dito sa Pilipinas. Which is true naman, lahat naman ng batas natin, adaptation lang din sa ibang bansa eh. Ayan. Kaso nga lang, kung gusto mag-extend, may meritorious ground. Ayan, ang extension lang natin, hindi na sasagad ng 10 araw. Kasi dati matagal yung PI, kung bibilangin natin yung buong PI, tagal niyan. Pag tinignan nyo yung dati yung 112. 45 days to sa simula. Tapos may makita pa kay 5 days tsaka 30 days. In total, kinumpute namin yan, umaabot almost ng 95 days. Tayo na working days yun, ha?
Ngayon, ano na lang, reasonable time na lang. Wala rin yung mga 10 days nyo. Okay? Now, take a look with this one pa. No motion for inhibition. Pag sinabi niyong inhibition, everyone, para kang pipigilan. Inhibit. Pipigilan. Ngayon, hindi tayo pwede mang-inhibit ng ibang mga rules natin without compelling reasons. Yung mga tao hindi natin pwede pigilan. O, tingnan nyo to, katulad nito mga to. Una, hindi natin talaga pwede pigilan to mga to. Bakit mo inhibit yan? Nag-iimbestiga nga yung mga yan. O, tingnan nyo pa. Lalo na to. O, yung mga kamag-anak pa. Sino pa? Yung counsel pa. O, executor. Yung mga ganito pa. Hindi pwedeng pigilan. Lahat na ngayon magjo-join na during the preliminary investigation. Dati kasi pinipigilan nila, no? Hindi pwede. Kami lang nag-iimbestiga rito. Ngayon, bawal lang inihibit yung mga yan. Kung may compelling reason, sabi ng prosecutor, sige, huwag kayo pumunta rito. Now, tingnan nyo to. Ito, pinaka-cute dito sinama nila. Familiar kayo sa desistance? Yung mga umaatras ng kaso. Pwede ba ang affidavit of desistance nyo? Nag-aaral na kayo nito. Pwede nyo bang i-areglo mga kaso? Hoy, nakalimutan na nila. Ano yung pwede nyo lang mga magkaroon ng parang pardon ba? O, sino lang yung pwede? Mga applicable laws. Siyempre, ito. O, doon sa kasarap natin. O, kasarap muna. O, yung mga yan, pwede. Ano pa ang pwede? Aside from kasara nyo, may isa pa, yung Good Samaritan. Pwede i-reglo yung mga yun. Yung hindi, nakasagasa ka. Tutulungan mo talaga yan. Mga quasi-delicts. Diyan lang po allowed ang inyong desistance. O, yung ibang crime hindi pwede. Pag public crime, alam niyo naman kung sino totoong biktima eh. Ang magpapardon lang yung head of state. Which is the president mo. Okay? Now, nag-iba lang yung mga rules natin on procedures sa conduct ng PI. Ngayon, tingnan natin kung kamukha pa rin ba. James, binasa mo to nung nakaraan. 2 kopya pa rin ba ng official copy? Rule 112, Section 3. 2 kopya pa rin ba? At kung marami yung respondents, ganun pa rin ba? Pares pa rin, di ba? Pares pa rin ang numero. Ito lang bago dinagdag everyone. IDF. Investigation data form. Dito kasi nabubuisit na yung mga prosecutor nyo. Yung ginagawa natin investigation report ng mga police. Ngayon, may gumawa sila ng sarili nilang format. What, where, when, who, how, why na lang yan. Dilista na ng police kung ano yung mga gusto nila yung kaso. Sino yung mga tao. Ngayon, ganyan din kwento niyan everyone. Halos parehas lang. Receive mo na ulit ng complete affidavit. Kailangan yung ebidensya natin prima facie ulit with reasonable certainty. Then, upon receipt ng complete affidavit, idakit lang. Then, etong respondent nyo, of course, gawa siya ulit ng counter affidavit. Ito lang problema natin. Inaral nyo na rin naman na to. Pag CICL, iba yung ikakandak natin. Hindi na PI. It shall be proceeded in 9344. Naalala nyo ba? Ang ginagawa lang naman ni prosecutor nyo is determination and discernment. Then ito na si 5 days nyo. Ayan. Tsaka niya lang ipapasa. Putangin na. Tsaka niya lang di-decide kung i-dismiss niya ba yung kaso. Or i-recommend niya para tumuloy yung kaso. Matter of memorization ulit yan. 10 days, subpoena, 10 days, schedule ng PI hearing. Mm, 10 days ulit, receipt ng complainant, reply, counter, rejoinder. Hanggang dulo na. Yun din yung kaninang sinabi natin. Okay na?
Ito, I do not know this yet. Di ko pa inaaral to. Di ko manano sa inyo. Basahin nyo na lang tong e-filing nyo. Ngayon, mamaya natin pag-uusapan, pag natapos muna natin yung warrantless arrest, tsaka natin i-amend sa inquest proceeding nyo. Yung inquest proceeding, everyone, sa Rule 112 nyo, tingin kayo ng Section 6 nyo, na ini-repeal neto. Pero susundin pa rin natin yung Rule 112, Section 6 nyo for the sake muna ng board exam. Clear mo na? Okay, punta natin yung iba pang rules. Ito yung bago ngayon, everyone. Punta tayo DC-28. So, tingnan niyo yung mga dinagdag. Summary. Then expedited PI. Tsaka yung PI mismo natin. Okay? Yung palatandaan niyo yung ganito lang ulit. Yung SEP nyo. Summary, expedited, tsaka yung mismong preliminary investigation. Ano lang naman to? Madali na to, everyone. Now, everyone, alam naman natin ang pini-PI na ngayon is with the penalty of 6 years and 1 day patas. Ngayon, dito nagkaroon ng tanong ngayon, paano yung mga offense na may 1 day to 6 years lang na penalty? Anong ikakandak natin kung hindi na PI? Yun yung binago nila ngayon. Now, ganun pa rin yung sinasabi. Same policies tayo. Again, executive, inquisitorial, proactive, then yung adoption ng e-filing of cases natin. Same yung evidence natin hinahanap dyan. Okay na rin kayo dyan? Ngayon, ito na yung rule natin about the conduct of SI, tsaka yung EPI nyo, tsaka yung PI natin. Now, kung papasinin nyo rito, ito yung sinasabi ko sa inyo. Tinatanggal na ngayon talaga yung word ng lugar natin. Kasi lahat na ngayon, magkakandak na ng investigation talaga. Kasi diba yung konsepto natin? Yung cheat code natin ulit. Pero huwag nyo kalimutan to, ha? For the sake. Wala na eh. Lahat ang bida-bida na ulit, prosecutor. Lahat na ng kaso dapat mag-commence talaga with the office of the prosecutor. Bali wala nang ano ngayon. Yung tinatawag yung direct filing ng kaso. Ang daya naman kasi, bakit nga ba yung mga city? Ba't sa kanila mag-PPI? Bakit yung mga provinces walang PI? Parang unfair yun sa due process kung papansinin nyo. Porket probinsya kami, wala kami budget, hindi nyo kami PPI. Gets nyo ba? Parang ano eh, malugi. E di nagtutuloy-tuloy lang yung kaso, may sabit lang ng complaint, tatagapit kagad ng MTC. Talo kagad. Ngayon, para ma-verify natin, prima facie na ulit. Reasonable certainty. Para kung magkakasuman yung tao, hindi mataranta yung mga tao ngayon na yung kaso, hindi naman piniay yun eh. Bakit tinanggap ng korte yan? Ngayon malalaman na ng inyong mga prosecutor kung talaga bang i-allowed nila yung kaso. Yung tao ba held for trial or will be subjected now for indictment. Ngayon everyone, ito lang yung tatandaan natin ulit. Itong word na to everyone, ingatan nyo. Ito na yung word. Ex parte. Ba't kaya ginamit tong word na ex parte? Everyone, ano ba yung meaning ng ex parte? Ex parte. May meaning yan. Dictionary yan. Parties that are not involved on the case. Nakita niyo? Sige, Marisol, ano meaning na ex parte sa'yo dyan? For the interest of one side only, or of an interest of outside party. Mga outside parties. Ibig sabihin, parang ganito, nire-respeto pa rin naman nila eh. Kaya tinawag nilang ex parte kasi supposedly dapat MTC pa rin. Yung court na mismo. Kaso sabi nila ngayon, kami nag-iimbestiga. Tawagin nyo na lang kami na ex parte. Tanggapin nyo pa rin yung ginagawa namin na investigation para mapabilis yung mga kaso. Ayan. Other party. Ayun yung pinakamagandang term nyo rito. Or outside party. Yung prosecutor nyo, outside parties naman. Hindi naman kasi record yung PI dito eh. O ano ikakandak nyo pagka ganito? Pwede ng SI or EPI nyo na lang.
Ngayon, ito na yung sinasabi everyone. Ito summary investigation. Ayun na yung jurisdiction natin. 1 day to 1 year. Alam niyo na to, binigay ko na yung pattern sa inyo nung nakaraan. So, kaparehas lang yan ng procedure ng ating PI. Ganun din gagawin dyan. Same lang yan. Then, ito pa. Yung EPI natin, everyone. Look at the offense again. 1 year and 1 day to 6 years. Kaso nga lang ito, EPPI talaga. Kaso nga lang, mabilisan the word. Expedited. And everyone, mandatory dito mag-CBO. Saan banda nagsi-CBO na parehas? CBO for 1 day, 1 year na penalty hanggang 6 years, pati 6 years, 1 day nyo. But supposedly, CBO nyo talaga yung proactively involved. Ang tinawag nyo kasi case build-up, ano lang eh, tumutulong yung prosecutor. Pero pag proactive CBO, heinous crime yun. Mamaya, papakita sa inyo. Parehas din ng procedure, everyone. Tandaan nyo lang yung date. Okay? Punta tayo ng DC. Ito. CBO. Everyone, DC 15. Ay, DC 20. Proactive involvement now. Ito lang yung listahan ng ating mga sini-CBO ngayon. Everyone, I already told you this one. Puro heinous crimes lang. Kilala nyo na to mga to. Inaral nyo na nga lahat to eh. O lahat yan is heinous crime. Uy, may typo yung ano ah. Hindi nila na-check to. Alam nyo na to ha. May typo lang yung DOJ siguro. Wala na, 1083 na tayo ngayon eh. Drugs, CBO na rin yan. Money laundering, terrorism. Ayan. Then lahat ng mga offense na punishable sa ganito. Pag sinabi nyo CBO ngayon, magkatropa na ngayon yung inyong prosecutor tsaka yung mga pulis. Lahat ng LEA, pati pulis, magko-coordinate na. Kaya tinatawag nyo na case build-up. Yung mga prosecutor plus ito mga LEAs natin, mga law enforcement agencies, mag-uusap na lahat. Ngayon ito yung problema. May gusto silang i-amend doon sa tinatawag yung ganito natin. Lalo na pag-inquest. Dito kayo magkakaproblema ngayon. Yung 12, 18, 36 hours. Lalo pag-involve yung heinous crime nyo. Kailangan dito magkakasama ni prosecutor. Yes, may bagong amendment ngayon yung Supreme Court, pati yung mga prosecutor kasama na sa charging neto. Hindi na lang yung mga pulis nyo. Kasi proactively involved na sila. Ayan. So, pag nag-case build up, tingnan nyo rito. Ito masakit eh. Parang sabi ko rito, hindi tumutugma. Bakit may 10 days lang from receipt? Eh, paano pag-inquest? Sabi ko, parang hindi tumutugma yung sinasabi nila ngayon dito. Ayun yung problema. Sabi ko siguro pang ano lang to, pang preliminary investigation. Ngayon, tingnan natin yung inquest nyo kung tatama. Ito yung sinasabi sa inyo. Punta tayo section 6. Tingnan nyo. May sinabi ba rito na araw? Or oras man lang? Wala, no? Ito problema natin eh. Ngayon, i-adapt na natin to pag nag-aral tayo ulit nung Article 125 nyo doon sa warrantless arrest. We are checking this one eh. Sabi namin, parang ano pa rin. Siguro yung Article 125 pa rin papalo nila. Hindi naman kasi pwede pa kanin yun. Di pa naman binabago nila eh. Sa warrantless na yan. Matandaan nyo lang, the rule is only about heinous crimes. Yun lang yan. Balikan natin yan pag nag-warrantless arrest kayo. Yung mga inquest. Yun yung mga tricky dyan.